Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Malaysia. Popular sa kanyang rainforest biodiversity. Tahanan ng ilan sa mga pinakamatatandang rainforest sa buong mundo. Sa bansang ito matatagpuan ang Perhentian Islands, Langkawi, Tioman, Sipadan na isang top diving spot sa bansa. Dito rin matatagpuan ang Mount Kinabalu na siyang pinakamataas na bundok sa Southeast Asia. Hatid ng Malaysia sa kanilang mga turista ang kanilang multicultural society, a blend of Malay, Chinese, Indian at indigenous cultures. Nabubuhay ang ekonomiya ng bansa mostly dahil sa electronics, palm oil, petroleum at tourism and services industry. Sa lugar na ito nangarap ang babaeng si Nur Afia Dang Damin. Dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon siyang mamasukan bilang isang kasambahay sa Malaysia. Nagmula si Nur sa isang mahirap na pamilya sa Bulukumba, Indonesia. Maliit pa lamang siya ay natuto na siyang magtrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya sa araw-araw na gastusin. Hindi katulad ng mga kabataan na parehas ng edad, lumaki si Nur na nakikipagpatintero sa kahirapan para lamang mabuhay. Nang tumuntong sa tamang edad, sinundan niya ang yapak ng karamihan ng mga babae sa kanilang lugar. Ang paghahanap ng trabaho sa ibang nayon upang patuloy na masuportahan ang pamilya. Ayaw man niyang umalis ngunit wala siyang magawa dahil nasa abroad ang pera. Matapos ang kasal niya sa kanyang asawang Indonesian, tumulak si Nur papuntang Malaysia upang magtrabaho bilang isang live-in maid. Sa pagdaan ng mga panahon, ilang pamilya na rin ang kanyang napagsilbihan hanggang mapunta siya sa poder ng mag-asawang sina Etika Siti at ang asawa nitong si Mohamed Embry. Isang kilalang personalidad si Etika Siti sa Malaysia. Taong 2012 sa edad na 24, lumahok ito sa MasterChef Malaysia Season 2. Dahil sa husay sa pagluluto, nakasali si Etika sa top 3 at inaliw ang mga manonood sa kanyang very charming na personality at masasarap na recipe. Matapos ang kompetisyon, nagpakasal siya kay Mohamed Embry na isang contractor at isang inhinyero. Nagkaroon sila ng 3 anak. Ipinagpatuloy din ni Etika ang kanyang pag-aaral at nasungkit niya ang kanyang master's degree in geology sa University of Malaysia. Para sa mga taong nakatingin lamang mula sa labas, napaka-perpekto ng buhay pamilya ng mag-asawa. Ngunit taliwas ito sa totoong nangyayari sa 4 na sulok ng bahay ng mag-asawa. Ibang-iba ang pagkatao ng mag-asawang ito kapag wala nang nakatingin, mapang-abuso at sakim na mga tao. Sa kasamaang palad, si Nur ang nakasaksi at umani ng lahat ng mga pasakit. Si Nur ang nagsilbing punching bag, laruan, alipin, hostage, at biktima ng mag-asawa. Ngunit ang totoo, hindi na bago ang ganitong mga istorya ng karahasan sa mga foreign workers abroad. Pamilyar na pamilyar tayo sa mga ganitong klase ng karahasan. Mga kapwa natin Pilipino na namamaltrato sa ibang bansa. Umalis ng bansa na punong-puno ng pangarap at pag-asa. Na sa wakas ay mabibigyan na nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ngunit sa halip, malamig na bangkay ang uuwi sa Pilipinas. May mga kaso na nabibigyan ng hustisya, ngunit karamihan ay nababaon na lamang sa limot. Kahit na dumadaan sa mga legal na agencies, maliwanag na marami pa rin sa mga migrant domestic worker ang hindi napoprotektahan ng mga batas na sumasakop sa mga domestic workers sa ibang bansa. Ngunit sa kasamaang palad, tila bingi at pipi ang mga kinauukulan. Sa pagdami ng mga ganitong klaseng kaso sa buong mundo, hindi pa rin matuldukan ang mga karahasan. Katulad ng nabanggit kanina, si Nur ang nagsilbing punching bag ng mag-asawang Etika Siti at Mohamed Embry. Dahil sa tindi ng pang-aabuso sa kanya,
Kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Tinangka ng mag-asawa na i-conceal ang lahat. Iniwan nila ang wala ng buhay na katawan ni Noor sa loob ng kanilang apartment. Sinubukan din nilang itago ang amoy na nagmumula sa naaagnas ng katawan ng kawaawang kasambahay. Ngunit walang bahong hindi nabubunyag. Hanggang dumating ang punto na hindi na nila maitago ang umaalingasaw nilang sekreto. Dahil dito, nagpasya ang mag-asawa na i-report sa mga pulis ang pagkamatay ng kanilang kasambahay. Ayon sa report ng mag-asawa, kararating lamang nila mula sa kanilang bakasyon sa Kundasan at nadatnan na lamang nila na wala ng buhay si Noor sa kanilang bahay. Nakahandusay di umano ito sa sahig. Walang saplot ang kalahating katawan. Puno ng dugo ang muka at hindi na humihinga. Kinalbo din ang buhok ng kawaawang babae. Mabilis namang tumulak ang mga pulis sa nasabing apartment at doon ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Noor. Ngunit sa kanilang pag-iimbestiga, napagtanto ng mga pulis na maraming mali sa sinasabi ng mag-asawa. Base sa kanilang mga nakita, malaki ang posibilidad na may kinalaman ang mag-asawang ito sa pagkamatay ng kanilang kasambahay, na hindi iyon isang normal na kaso ng pagkamatay. Kitang-kita sa katawan ni Noor ang mga pasa, mga sugat, pangmamaltrato, mga lapnos na tila binuhusan ito ng mainit na tubig. Very evident din ang trauma sa katawan ng biktima. Nang eksamini nila ang katawan ni Noor, napag-alaman din nila na nawawala ang mga ngipin nito na parang sapilitan itong binunot. Hindi rin nila pinalampas ang napakalakas na amoy ng disinfectant sa loob ng silid. Nabubulok na ang labi ni Noor nang dumating ang mga pulis sa lugar. So understandable na hindi nakaaya-aya ang amoy. Ngunit halatang halata ng mga pulis ang amoy ng kemikal na umaalingasaw sa hangin, na para bang kasama sa plano ng mag-asawa na itago ang pagkamatay ni Noor. Matapos ang paunang investigasyon, dito na bumaling ang atensyon ng mga pulis sa dalawang taong nag-report sa pagkamatay ni Noor. Ang mag-asawang sina Etika at ang dati nitong asawang si Muhammad Ambri Yunus. Isinailalim sila sa interogasyon at mariin namang itinanggi ng dalawa ang pagkakadawit sa pagkamatay ng kanilang kasambahay. Iginiit nila na wala sila sa kanilang bahay nang pumanaw si Noor at imposible na may kinalaman sila dahil kababalik nga lamang nila sa bakasyon. Ngunit nang tingnan ng mga pulis ang kanilang telepono, dito na sumambulat sa mga otoridad ang katotohanan. Natagpuan ng mga pulis ang mga videos na nakasave sa kanilang telepono na nagkukumpirma kung gaano kasamang tao ang dalawang ito. Sa mga videos na iyon, kitang-kita kung paano nila minaltrato si Noor. Sa isang video, makikita kung paano nila sinusuntok ang kanilang kasambahay. Sa isa naman ay hinahampas nila ito ng tubo. Sa isa naman ay binubuhusan nila si Noor ng mainit na tubig sa katawan. Ang pinakamalala ay isang video kung saan kitang-kita kung paano binunot ng mag-asawa ang ngipin ni Noor. Walang anesthesia o kahit na anumang gamot na makapagpapawala ng sakit. Nakasave ang videong ito sa telepono ng mag-asawa na para bang isang simpleng video lamang na pwede nilang panoorin kapag naboboard sila. Dito na naging malinaw sa mga pulis na nagsisinungaling sina Etika at Embry. Dahil dito, inaresto ng pulis ang mag-asawa. Base sa official courts at Malaysian media reports, isang Indonesian national si Noor at ipinanganak ito sa Bulukumba na isang probinsya sa South Sulawesi. Ngunit meron din namang ilang media outlet sa Malaysia na nagsasabi na si Noor di umano ay ipinanganak na sa Malaysia at meron na ring Malaysian citizenship. Ayon sa autopsy report, dumana si Noor ng matinding pang-aabuso ng napakatagal na panahon. Hindi bago ang mga sugat niya sa katawan. Halos patong-patong na ang peklat at mga latay. Indikasyon na paulit-ulit itong nangyayari. Base rin sa mga pulis, ang pinakamalalang pang-aabuso at pananakit ay maaaring naganap noong December 8 hanggang December 11, 2011. Hindi ito isang simpleng kaso ng pananampal o pananabunot lamang. Isa itong kaso ng pang-aapi, pangmamaltrato na walang sino man ang dapat na makaranas. Nangyari ang mga pananakit at pang-aabuso sa tuwing bored at walang magawa ang mag-asawa. Si Noor ang nagsilbing parausan ng dalawang ito sa tuwing kailangan nila ng mapaglilibangan. Sa tuwing magagalit sila, sabunot at sampal ang inaabot ni Noor.
Tinawag nila itong inutil at hinamak ang pamilyang kanyang pinanggalingan na para bang wala itong bilang sa mundong kanilang ginagalawan. May isa pang video na nadiskubre ang mga pulis kung saan makikita na sa pilitang pinaliliguan ng mag-asawa ang kawaawang kasambahay. Hindi ng malamig na tubig, kundi mainit at kumukulong tubig. Dito nakumpirma ng mga pulis ang mga sugat at paso sa mga balat ni Noor. Sa tuwing mamaltratuhin nila ang kanilang kasambahay, nire-record ng mag-asawa ang pananakit nang sa ganon ay mabalikan nila ang video at muling ma-entertain ang kanilang mga sarili. Ayon kay Dr. Noor Hayati na isang forensic dentist sa Kuala Lumpur Hospital, 8 soft tissue ang nadamage sa mga labi ni Noor. Ang inner lining ng kanyang pisngi at gilagid ay nadamage din. 6 sa kanyang mga front teeth ang sapilitang binunot ng mag-asawa. Walang indikasyon na kusang natanggal ang mga ngipin ni Noor. Sapilitan itong binunot upang masatisfy ang kawalang-hiyaan ng dalawa. Wala ding signs ng paggaling ang kanyang mga gums at buhay na buhay pa si Noor nang mangyari ang lahat ng ito ayon sa doktor. Katulad ng nabanggit kanina, nakita din ng mga pulis ang isang video kung saan isinasagawa ng mag-asawa ang mga pang-aabusong ito. Sa video makikita na sapilitang ibinubuka ang bibig ni Noor. Ang isang kamay naman ay sapilitang ipinapasok ang plais sa bibig ng kasambahay. Maririnig sa video ang mga hiyaw ni Noor at kasabay noon ay ang mga halakhak ng mag-asawa. Base sa investigasyon, ang nangyari kay Noor ay hindi lamang kaso ng pagpatay, kundi buwan ng patong-patong na pang-aapi, pangahayop at pang-aabuso. Sa bawat video, rinig na rinig kung paano nagmamakaawa si Noor, kung gaano kalakas ang kanyang hiyaw at pagmamakaawa dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararanasan. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ganoon din kalakas ang mga halakhak ni Etika at Embry. Rinig na rinig sa bawat video ang lakas ng kanilang mga tawa na para bang enjoy na enjoy sila sa kanilang ginagawa. Mabilis na kumalat ang kasong ito sa Malaysia. Nagtipon ang mga tao upang kundinahin ang ginawa ng mag-asawang ito kay Noor. Awang-awa ang mga tao sa hindi makataong pagtrato ng mag-asawang ito sa kanilang kasambahay. Ayon sa iba, walang sino man ang nararapat na makaranas ng ganoong pang-aabuso, lalong-lalo na si Noor. Kinumpirma sa autopsy na necrotizing fasciitis o isang seryosong impeksyon ang tumapos sa buhay ni Noor. Isang nakakamatay na impeksyon na sumisira sa balat at tissue ng tao. Pumasok na ito sa bloodstream ni Noor na tinatawag na septicemia o blood poisoning na siyang naging sanhi upang mag-shutdown ang katawan ni Noor. Nakuha ito ni Noor mula sa mga paso, sa mga sugat, sa mga latay na hindi agad nalapatan ng gamutan, sa kanyang balikat, sa muka, sa braso, sa binti, sa hita at sa kanyang bukong-bukong. Dahil hindi man lamang nagamot ang mga sugat, naimpeksyon na mga ito at lumala ng lumala sa pagdaan ng mga araw. Nangyari ang lahat ng ito sa harapan ng mag-asawa at sa halip na ipagamot, pinabayaan nila si Noor na unti-unti at dahan-dahang mamatay. Nang pumanaw na si Noor, sinubukan pa na mag-asawa na pagtakpan ang kanilang nagawa. Binuhusan nila ang labi ni Noor ng Dettol at iba pang disinfectant sa pag-asang matatakpan nito ang napakabahong amoy. Nang hindi ito umepekto, dito na nagdesisyon ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang kasinungalingan at ipagbigay alam sa mga pulis ang pagkamatay ng kanilang kasambahay. 3 araw matapos ang pagpanaw ni Noor noong December 14, 2021, si Etika at Embry ay inaresto ng mga pulis. Matapos naman ang 2 araw, lumabas ang forensic results na nagkukumpirma sa lahat ng nakita nila sa video. Routine ng pang-aabuso ang nangyari kay Noor sa kamay ng mag-asawang ito. Ang tanging gusto lamang naman ni Noor ay magtrabaho at makapagdala ng sapat na pera upang mabuhay ang kanyang pamilya sa Indonesia. Ngunit sa kasamaang palad ay natapat siya sa mga employer na halang ang bituka. Dahil sa patong-patong na ebidensya laban sa dalawa, mabilis na umusad ang trial sa kaso. Nagsimula ang trial noong December 29, 2021 at maliwanag sa mga prosecutors na guilty sina Etika at Embry. Iginiit nila na isusulong nila ang parusang kamatayan para sa dalawa. 15 witness ang humarap sa korte
Kabilang narito ang mga doktor, mga digital analyst, mga taong pamilyar sa buhay ni Noor at mga pangyayaring nagtulak sa pagkakapaslang ng kasambahay. Sagot naman ng kampo ng mag-asawa ay leniency. Umapila sila ng mas mababang parusa, 30 years na pagkakakulong at 4 na latigo. Iginiit nila na lubos na nagsisisi si Embry sa kanyang nagawa at nais nitong humingi ng paumanhin sa pamilya ni Noor. Kaawa-awa di umano ang 3 anak na maiiwan nila kung sakaling makukulong silang mag-asawa. Iginiit din ng abogado ni Etika na wala itong dating kaso ng karahasan at walang pattern na magsasabi na talagang masamang tao ito. Sumasailalim din di umano ito sa gamutan para sa kanyang mental health issues. Ito rin di umano ang nag-aalaga sa kanyang mga anak at 2 sa mga ito ay meron ding kapansanan. Nang mga panahong iyon ay nagpapasuso pa rin di umano ito sa kanyang bunso. Hanggang sumapit ang April 26, 2022, pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Etika. Iginiit nila sa korte ang Section 388, Subsection 1 ng Criminal Procedure Code na siyang nagpapahintulot na makapagpiyansa ang mga nasasakdal na babae, minor de edad at mga taong may kapansanan at sakit sa pag-iisip. Nagbayad sila ng 30,000 ringgit upang pansamantalang makalaya si Etika. Pinahintulutan ng korte na makalaya si Etika dahil sa rason na nagpapasuso pa ito ng anak. Noong October 2022 naman, umapila din si Embry at pinahintulutan din ng korte ang kanyang pansamantalang paglaya. Hindi naman nagustuhan ng mga tao ang desisyong ito ng korte. Base sa mga ebidensya, kumpirmado na ang mag-asawa ang may kagagawa ng pagkamatay ni Noor. Paanong pumayag ang korte na makalaya ang mga ito? Isang tao ang inabuso, minaltrato at kalaunan ay binawian ng buhay. Bakit pinayagan ng korte na makalaya ang mga salarin? Ngunit panandalian lamang ang kalayaang ito ni Etika at Embry. Noong November 17, 2022, muling inaresto ng mga pulis ang mag-asawa at opisyal nang kinasuhan ng pagpatay kay Noor sa ilalim ng Section 302 Penal Code, Section 34 na ang ibig sabihin. Naniniwala ang korte na magkatulong ang 2 sa pagpapahirap at pagpaslang kay Noor. Muli isinulong ng mga prosecutors na mabigyan ng pinakamataas na parusa sina Etika at Embry. Sa durasyon ng trial, napabalita din na hiwalay na at na-finalize na ang divorce nina Etika at Embry. Nagpatuloy ang pagsisisihan at pagtuturoan ng mga ito na hindi tugma sa nakita ng mga pulis sa mga videos. Maliwanag sa mga video na iyon na magkatulong sila sa pagpapahirap kay Noor. At noon ngang June 20, 2025, lumabas na ang parusa ng dating mag-asawa. Sina Etika City at Muhammad Embry ay napatunayang guilty sa pagpaslang kay Noor. Nabigyan sila ng parusang 34 years na pagkakakulong. Bukod doon, binigyan din si Embry ng parusang latigo na 12 beses. Hindi naman naparusahan ng latigo si Etika dahil labag ito sa batas ng Malaysia kung saan ipinagbabawal ang corporal punishment sa mga kababaihan. Habang binabasa ang hatol sa 2, walang makikitang kahit na anong ekspresyon sa mukha ni Embry. Si Etika naman ay nakayuko at nakasubsob sa kanyang mga kamay, marahil sa kahihiyan at pagsisisi sa kanyang nagawa. Ngunit kahit na ano pang pagsisisi ang kanilang gawin, imposible nang maibalik ang buhay ni Noor. Sobrang lala ng ginawa ng mag-asawang ito kay Noor. Hindi nila ito tinratong tao sa kanilang pamamahay, na para lamang itong isang bagay at walang pakiramdam. Nilapastangan, pinahirapan, pinabayaan hanggang malagutan ito ng hininga. Ang kaso ni Noor ang nag-expose ng napakahinang batas at proteksyon para sa mga migrant workers sa Malaysia, lalong-lalo na sa mga namamasukan na kasambahay at nakatira sa pribadong bahay ng kanilang mga amo. Ang kaso ni Noor ay hindi ang unang kaso ng pananakit at pangmamaltrato. At sa kasamaang palad ay maaaring hindi pa rin ito ang huli. Nanawagan ang mga tao sa gobyerno na ipasa na ang matagal ng nakabinbin na batas na naglalayong magprotekta sa mga domestic workers. Ilang taon na itong nakabinbin at dahil sa pangyayaring ito kay Noor,
nararapat lamang na aprubahan na ang batas na ito. Binatikos din ng coalition ang kakulangan ng gobyerno na proteksyonan ang mga naaapi. Ang mga taong ito ang nagiging biktima ng karahasan. Ang mga taong nangingibang bayan upang mas gumaan ang buhay nilang may mga pangbayad sa Malaysia. Ang mga taong ito ang nagluluto, naglilinis, naglalaba at nagme-maintain ng kanilang mga tahanan. Ngunit bakit parang hirap na hirap ang gobyerno na protektahan sila? Magpasa hanggang ngayon, marami pa ring malabo patungkol sa day off ng mga kasambahay, maternity leave, durasyon o oras ng pagtatrabaho at access sa legal na tulong kung sakaling kailanganin nila ang legal assistance. Iginiit ng coalition na hanggat hindi ito na isa sa batas, mauulit at magpapatuloy ang pang-aabuso. Ngunit ano po sa inyong palagay? Sapat ba ang 34 years na pagkakakulong na kabayaran sa pagkamatay ni Noor? Isang babae mula sa ibang bansa na walang ibang hangad kundi ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ano nga ba ang totoong mukha ng hustisya? Ang masigurong makukulong ang mga salarin o ang masigurong hindi na muling mangyayari ang mga ganitong karahasan? Sa kabila ng masakit na pinagdaanan ni Noor, naway kasama na niya ang amang lumikha at naway payapa na ang kanyang kaluluwa. Lahat ng ating ginagawa sa mundong ito, in this lifetime ay may kapalit. Walang sikretong hindi nabubunyag, gaano man katagal natin ito itago. Kaya't piliin nating gumawa ng mabuti at tratuhin ang bawat tao ng may sapat na respeto at dignidad. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.